yung eyes of the victim kasi yung pupil po nila. Kung yung pupil po ba nila ay nagre-react pa sa light. Kasi kung may reaction pa sa light, ibig sabihin, still, yung mga victim natin buhay pa. Pero once na nag-white na o nag-constrict na yung pupil nila, wala na yan. O pag nag-dilate na yung pupil nila at hindi na nagre-react sa light, ibig sabihin nun, wala na yung victim. No? Possible po na baka si victim wala ng pulso, wala na rin hininga. Okay? So usually in HTT guys, ito hindi nyo po kailangan i-demo sa akin to. No? So HTT o yung head to toe assessment natin, you have to do it for head to toe. Cephalop, papunta sa baba, caudal. Okay? Paa, caudal. Okay? So if you examine the victim, okay, makinig. If you examine the victim, you have to palpate for the skull. Palpate for the head for any signs of DOTS or the deformities, open injuries, tenderness, and swelling. No? DOTS, and then check for any sign of hemorrhage. If there's a sign of DOTS and hemorrhage or bleeding, you have to bandage immediately. Okay? Kung may sign po na dumudugo, bandage po immediately. Then check for the face for any fracture. Check also for the eyes. If you check the eyes, use your pen light, okay? If the patient's eye react or the pupil reacts, it means that the victim is still alive, okay? Then if you observe for any bleeding inside of the eyes, it also raccoon's eye, no? It means that the victim has a head injury, okay? As well as if you saw a battle sign here at the back of the ear, it means that the victim has a head trauma. No? Usually, ang head trauma nila nasa likod kapag ka dito. No? Okay? Then, you have to observe also for the nose and ears. No? Sabi sa inyo, parang malalaman kung may spinal cord injury. Minsan kung na aksidente. Pagka mayroong tumutulo na kulay yellowish, to whitish ang color, and then kahit po dito, sa ilong, no? It could be an indication na yung victim ninyo mayroong spinal cord injury. Na-trauma na yung spine niya, kaya yung water, yung spinal fluid, nag-accumulate na sa mga butas ng katawan niya. Okay? Walang tutulog dito. Dito naman tutulog. No? Kasi iba dito mamaya. No? So dito, pwedeng tumulo ang spinal fluid. Hindi sipon. Oo. Pag ma-burden, sipon. Okay? Tapos sa tenga, ganun din. No? Then, check for the neck. Check for the neck. Check for any DOTS or bleeding. You have to bandage immediately. Check for the windpipe. Okay? Ano yung windpipe? Yung trachea. Okay? Yan yung windpipe niyo. Yung daanan ng hangin. So, check for the trachea or the windpipe if it's in the midline or not. Tingnan niyo, baka mamaya yung trachea niya dito na. Okay, trachea niya nasa likod na. Nagkadikit na yung kanyang cervical bone at saka yung kanyang windpipe. No? So, check niya yan. And then check also for the clavicle. Check for the chest. Alright? Hands, ito na yun, hands. Kakapain mo na yung dibdib. Oo, no? Pag laro na yun, oo, kakapain natin yung dibdib. Ayan. So, kakapain yung dibdib, pero hindi kayo pupunta sa mga utong. Dito lang kayo. No? Sa chest. You check for any, ang tawag dito, check for the hole dun sa dibdib. Baka kasi, ang tawag natin dun ay chest sucking wound. Okay? Chest sucking wound. Ibig sabihin na baka po may mga tumama ng matitigas na mga bagay. Like for example, bakal. No? Yung bang nabutas yung dibdib. Oo, no? Yung napapanan nyo sa mga nabutas yung dibdib tapos may hole dito. So, check for any chest sucking wound. If there's any signs of bleeding, hemorrhage, so you have to bandage, or DOTS, you have to bandage immediately, no? So, you have to palpate the ribs also. Kung may rigidity yan, ibig sabihin yan, may fracture yung pasyente. Okay? So, huwag yung pagkading-diinan, ha? Pag ganoon, o pwedeng magkaroon ng further injury ang pasyente. So, yung palpate lang kung kompleto pa sila. Ang bilangin mo, 1, 2, 3. Joke lang, no? Ayan. Tignan niyo po yung kanyang ribs. Okay? Then, check for the abdomen. Ayan. Dito tayo sa abdomen. May abs ba? Wala. Kasi bata pa to. No? Huwag po kayong maghanap. Okay? So, yung abs. Yung abdomen niya, natin. Hatiin natin sa 4 quadrants. Ayan. Ano yung first quadrant? Yes. Ano yung second? Yeah. Third? Fourth.
First quadrant. The first quadrant is the right upper quadrant. Right upper, left upper, lower Right quadrant, right lower, and left lower. O yun yung sa quadrant. Pag region naman, epigastric region, iliac region, hypogastric region, di ba? Nakalimutan niyo na? O, kalimutan niyo na. No? Okay, so ito yung region. So you check for any signs of protruding of, ano? Organs. Ano ba yung nagpo-protrude sa kali? Ano yung maaari mag-protrude dun sa loob ng katawan natin? Pagka Liver. sa abdomen. O yung liver, tumalsik mo doon. Ano pa? Makita mo yung ano, yung intestine ni Kuya Andrew, nakalawit ng ganyan. Guys! Ha? Kidney! Yung kidney nalipat sa ano? Sa nalipat? Nalaglag sa ano? Sa paa? Binenta Ha? Binenta na. Okay. Pwedeng nagkakaroon ng protrusion of the internal organs. Ano? Lalo kung halimbawa na ano, na sa isang tract. Diba? Nakapanood ba kayo? Ano ba yun si Kadiri? Kakain na ako. Ano lang? O, di ba makamuka yung bituka, ganyan. O kaya sa puso ko yung bituka. O, anong gagawin kapag lumabas ang bituka? Papasok. Ibalik ma. Hindi, anong gagawin? Ikaw, Carlo. Sino si Carlo? Ikaw, no? Oo, Carlo. Anong gagawin mo pag lumabas yung bituka ng eggs? Sa tiyan. Mali. Ikaw, anong gagawin mo? Yes, kumuha ka ng stick at saka ng huli. Hindi fried piso. Ay, hindi fried, inihaw. Grill. Oo, no? Mag-ihaw na tayo. Anong gagawin? Usually, kapag may mga protrusion na po, ano, ang ginagawa natin dyan, we used to bandage it. Then, you have to make sure na nakasecure yung kanila pong mga intestine. Huwag yung mong ibabalik, ay, sleeping yan eh. Diba? O, yun yung ano mo, teka lang. Sabi lang kasi. Sinubukang ibalik yung intestine. Okay, so ang gagawin nyo lamang po, hayaan nyo lang po doon yung organs na nakalawit. Then, bandage nyo po yun. Kung walang bandage, guys, you can use any clean cloth. Kung wala po kayo sa ano, hindi po kayo naka-ready bilang first aid, like mga dalang kit, nasa gubat kayo nag-camping kasi kayo. O, diba? Wala kayong ibang ano, choice kundi ano. Kung may cling wrap, i-cling wrap ninyo. Ayun. Tapos, position the victim like this. Pwedeng ganito. O kaya kung nakahiga, kung nakahiga po sila, medyo nakabili ng konti yung mga knees. No? Para ma-maintain po, ma-secure natin yung mga organs at hindi na lalabas. No? Then, Nakapalambot na. ha? Nakapanlambot na. Anong oras na ba? Ang ganun lang? 11. Okay, dito tayo sa gawin ng pelvic. No? Middle part. Oh, ito yung pelvic part ninyo. So, kasama sa pelvic ninyo, yung, ang tawag dito? Tuy-tuy ninyo. Okay? Sa mga lalaki, gagawin natin, we're going to check the pelvic rack. So, paano i-check ang pelvic rack? Iangat nyo po ng konti yung kanilang mga pelvic. No? Yung pelvic part na yan, iangat nyo ng konti. Pag umangat yan, at nagkaroon ng involuntary erection of the penis, pag nagkaroon ng involuntary erection of the penis, it means that the victim ay may possible na spinal cord injury. So, anong tawag natin sa erection ng penis pang involuntarily? Kasi nag-i-erect ang mga penis ng mga lalaki kapag giniginaw. Ano ba? Parang mga hindi virgin. Hindi makasagot eh. Pag bagong ligo. Pag bagong ligo, kasi nga malamig. Giniginaw. Yes. Ano ba? Bakit nag-i-erect ang penis ng mga lalaki? Naihe. Ano pa po? Ano ba? Pag nilalamig. Tsaka pagka sexually attracted. Attracted kayo. Pag naaaraw sila, tumatayo, ano? Nag-i-standing ovation. Ganun ba yung sayo, bebe? Ganun ba yung sayo? Ano, sinto si Ronel? May ganun ka ba? Okay, sige. May ganun daw sila. Ang tawag natin doon ay hindi pre-sim. Pre-sim. Tayo, napaka-ano nyo. Pre-sim. Ang tawag natin sa involuntary na erection ng
ng mga penis ay priapism. Eh di ma'am, i-ejaculate lang ng lalaki yan para bumaba. O, para matulog ulit. No, hindi po yan na may ibsa ng ejaculation. Okay? Huwag niyo i-expect na masarap to. Huwag niyo i-expect na masarap ang feeling yan. Napakasakit po yan. Parang pulikat yun eh. Oo. Pulikat Napakasakit sa po akin. nito. So, pag ito hindi na-relieve ng 3 to 4 hours, surgery na. No? So, kapag nag-pelvic crack kayo, check for the pelvic crack. If there's a presence of priapism, it means that the victim has a spinal cord injury. So, kailangan po rin operahan. Ano yan? Mataas na mataas yan, no? Tapos, sobrang sakit. In pain yung pasyente dito. Okay? Then, after the pelvic crack, check for the thigh. Ayan. So, you have to palpate the thigh for any signs of the OTS and bleeding, bandage immediately, as well as the leg. Okay? And then, ayun yung paa yung gagawin. Si Melanie na lang Sino ka ma'am. chinelas? Halika dito. Halika dito. Look, wala akong model. No. Dito ka lang, upo ka lang dito. Upo ka lang dito, mama. Kakalipuan mo. O, palpate ninyo yung thigh, the leg, and the feet. Kapag sa paa na tayo, mama, tanggalin. O, pag nasa paa na tayo, palpate, palpate, palpate. If there's any signs of DLTS and bleeding, you have to bandage immediately. Then, palpate for the dorsalis pedis. Okay? Bakit sinecheck ang dorsalis pedis? Para malaman ninyo kung may circulation pa po sa lower extremities natin. Okay? Group pictures. Huwag na. Oh, yan na sila. Malaki na. Oh, no? Dorsalis pedis. And then, you have to check for the reflexes, no? So, paano, ikiliti ka ba ba? May buhok pa yung radius mo. So, you have to check for the reflexes of the victim. Ang tawag po natin dito ay Babinski reflex. No? Babinski reflex. Kapag po yan ay gumalaw, ibig sabihin, meron pa siyang pakiramdam. No? Nararamdaman pa po niya yan. So, ibig sabihin, okay pa yung circulation niya dito. Pero pag wala na at wala na rin pulse ito, it could be an indication na baka po yung pasyente po ninyo ay meron ng injury or spinal cord injury. Ano? Okay. So, after ng lower X, pupunta tayo sa upper X. So, you have to calculate for the arm, forearm. So, if there's any signs of DOTS, you have to bandage immediately. Okay? Then, you have to palpate for the radial pulse using your 2 fingers. So, you have to palpate it for you to know if the circulation here is okay pa. No? So, after this, ayan, after that, pagkayarin ninyo ito yung secondary survey. Ito yung head to toe. No? Doon kasi kay Ma'am Kat, sinasama niya doon yung head to toe. So, hindi ko lang, basta mahaba lang yung split niya doon. Then after, the head to toe, sige, thank you. You have to observe the victim for skin color. Kapag ang color ng victim ninyo, blue, anong indikasyon doon? Kinakapusan ng oxygen. Okay, nauubusan na ng oxygen. So, pagka nagkakaroon ng bluish discoloration sa lips, sa nail beds, iba na rin ang kulay, tignan nyo rin yung capillary refill nila. Ito yung capillary refill. Subukan ninyong i-try na ayan. I-press ito ng matagal. Tapos pag bumalik yan at least 1 to 2 seconds, ibig sabihin yan, okay po yung circulation ng katawan ninyo. Pero pag yan, ang kulay po niyan ay namuti na, ng mga ilang segundo, maaaring ang circulation po ay hindi na maganda sa inyong mga tissue. No? So, kapag halimbawa, pale naman yung victim natin, it could be an indication na hindi din maayos ang kanyang oxygen supply. No? Hindi rin maayos ang, lalo po yung blood circulation. So, pagka naman halimbawa, yellowish ang kulay ng pasyente, anong ibig sabihin nun? Possible na may tinaba ang vital organs. Like liver. Liver. Pag naninilaw si liver ang Tinaba. Na-damage. Na-damage. No? So, jaundice ang tawag natin doon, di ba? Yes. Jaundice. Kapag naman halimbawa nangingitim, nag-black and white mottling. Alam niyo yung
naalala niyo ba yung sa pedya natin, yung picture na pinakita ko sa inyo, para may mga web light yung katawan ng baby? May ano yun, may hemorrhage. Hemorrhage ba? Di ba, maputi? Sino puti dito? Ito, dito eh. Ayan na. Ayan. Si Ayan, Arnie ko. Arnie pares. Kaya ba? Silang dalawa na. Hindi, dito na lang. Yung puti niya, tingnan niyo yung puti niya. Ito yung puti niya. Once na magkaroon ng parang spider web dito, yung bang parang may mga itim, tapos may puti, may itim, may puti. Parang pasa. Oo, hindi siya parang pasa eh. Parang siyang, alam niyo yung pag giniginaw kayo? Alam niyo yung pag giniginaw kayo? Hindi. Sensual modeling? Goosebump? Hindi, ano yun eh. Chicken skin yun eh. Sa loob ng ano yun, ng skin. Kailangan mo naman putin mo. Modeling. Sabi niyo modeling. Blotchy siya. Ayan! Ayan. Hindi yung varicose vein. Oh, ito yung mottling. Ang nag-mottling, actually pag sa mga bata, natural lang na may parang mottling minsan. Pero kapag matagal na yung mottling ng baby, it could be, tapos nangingitim yung labi, it could be an indication may heart problem. Heart problem. No? May problem sa circulation. Kapag naman ang mga matatanda o yung mga adult nagkakaroon na po ng mottling, na mottling, it could be an indication, malapit na namatay. Pasyente. No? Nakikita niyo po yan sa mga bahagi ng katawan nila sa legs. Pag Hindi kasi bang parang ano yun, nabubura yung dugo. kumbaga wala ng, kulang ng circulation. Ano yun, Ace? Hindi na bumabalik sa puso. Actually, tumatanggal lang yung mga 7 days. Kasi malapit ng matay. So you have to observe for the sign. You have to observe. Ha? Nagsiselos nga ma'am eh, bakit yung model daw kanina maputi? Pwede naman daw may maitim. Sa mottling daw ma'am. Gusto mo ba? Magkaharapan daw po kayo ng maputi, pwede naman daw. Sabi niya, Yes kaya ma'am. mo na susunod. Dinig na dinig ko po. Sige, i-note ko yan. Sensyo. No? Narasan mo ba? Gusto mo ikaw na yung CPR dito? Kaya mo anak, pag nag-demo kayo, ikaw ang model. Ikaw yung CPR nila. Gusto niyo yan? Yes! Ulo! Basta pag kami na-automount kami, huwag gagalaw yung tank, ha? No! No, baka kasi mamaya mag-init. Sabi ko lang sa'yo, CJ. Hindi, special request daw ka po yung si Denver eh. Si Denver ang gusto mo? Meron akong gano'ng estudyante kasi yung Red Cross dito nagdandak ng Ay, taga lang. Wala, dito na tayo. So, you have to observe the skin of the patient, no? Tingnan nyo rin po kung may sign ng stupor, no? Ano Or yun more ba? stupor, ibig sabihin, parang nandigas na. Okay. No? Yung namang rigor mortis, no? Yung rigor mortis signs of papatay na yung pasyente mo. Matigas na yung pasyente. Tapos, wala kang check na vital signs doon, no? Pagka patay na, syempre. Pero pagka buhay ka ng pasyente, syempre, check the vital signs every 5 to 10 minutes and do not leave the victim until galitin na sa. Yun pa rin po yun, no? Balik tayo dun sa kinukwento ko. Meron akong isang estudyante. Kasi nag-Red Cross sila dito. Okay, yung Red Cross, ito na dito. So, mag-demo kayo ng CPR doon. Isa-isa, syempre. Tapos ang pasyente kasi nila, hindi sila gumamit ng dami. Ginamit nila tao. Hindi ko naman sinasadya yung mga pangyayari. Yun nakala kasi yung estudyante ko. Ano kasi yun? Paminta, gano'n. Paminta yun, pero parang babae. Pero flat yung chest, parang ako. Tapos, maganda kasi hair na, parang babae na kasi siya, at saka yung boses niya. Parang nagkakakama na siya ng babae. Tapos, yung isang estudyante ko dun sa kabila, isi-CPR siya.
kasi higa yung si Bex. Tapos nung hiniga si Bex, ay, hindi pala si lalaki pala yung hiniga. Si Bex yung si CPR. Eh syempre, naka-ano kasi sila, naka-scraps. Hindi ko naman sinasadya na matignan sila. Dumaan kasi yung ganyan. Pagdaan kong ganyan, sir, excuse me lang po, may kukunin lang po ako sa lab yung nangyari. Tapos din, nakaganyan yung si Bex at nakahiga si lalaki. Tapos nung hinahawak-hawakan ni Bex itong si lalaki, gumagalaw yung toy-toy ni... Nagulot akong ganyan. Hindi pa mo sinasadya, doon ako napatingin. Kasi kumalala. Hindi naman ako napatingin sa mga gano'n. Oh, hindi. Hindi! Kayo naman kasi, tinitignan ko kasi ginagawa niya. Sisitihan niya. Hindi, sisitihan niya kasi din nakahawak siya dito. Oo. Tapos, syempre, tinitignan ko yung kamay niya. Eh, syempre, yung mata natin dito, kahit na hindi ko makikita mo lang yung gagalaw. Yan. Ganon. Nagulat lang ako. Tapos, pinalingan ko ulit.